Naligaw ka, Aljon! Naligaw si Aljon! Daniela! Sino needs more time? Sila. Okay na ka, video naman yung okay. So, kasi grounded yung yung mic. Okay. Ngayon, ito. Sino mag-volunteer na may sinabi sa kanya si Lord? Okay. Sino mag-volunteer? Ay, ibang tao. Okay. Tapos paano response sa'yo? Ito maganda. Sino mag-volunteer dito yung Jerusalem muna, yung close proximity may nagsabi sa'yo na may kakaiba sa'yo, di ba? Parang ganda mo ngayon, no? Ganyan. Tapos, ano yung naging reaction mo? Ano sinabi mo? Di ba? Okay. Sino mag-volunteer? Magkataon na lang ako ng volunteer. Okay. Sige. Natawag ako si ano? Ano, magtatawag ako ha? Kahit sino na to. Okay. Natawag ako si DJ. Sheila. Oh, Sheila, hindi ka na dito. Wala support, oh. Wag mo lang yan sa akin. Basta ako yung magkakala. Go, DJ! Oh, Sheila, hindi ka dito. Wala support daw. Wag mo tinupulong, ha? Kasi kung hindi mo tinupulong. Dito lang ako. Dito ka sa kapila. Tinupulong. Sige. So, yung tanong natin, diba? Ano yung response niya doon sa sinabi sa kanya ng mga close niya na may kakaiba sa kanya? Okay. Ganda ni BJ. Ano mo naman sinabi sa'yo? Ayan, nandito ka na. Okay. Dito lang ako. Bye! Bye! Sabi sa akin sa family ko na may nagbago sa akin. Tapos dun sa Judea, nung minsan diba sinasabihan ako blooming, tapos sinasabi ko Joke lang yun sinasabi ko hindi naman ako
eh. Para maging blooming. Ay, tawag na kayo. Matalino yun. Matalino ba yun? Matalino ba yun? Pag may sinasabi sa akin yung mga friend ko na hindi ko ka-close, parang binabago ko yung sarili ko. Yung gawin na makikita nila ako, babaguhin ko yung sarili ko. Parang yung hindi na ako yung ulit makikita na nila the next stage. Kunyari sabihin nila, parang gumanda ka. Hindi na ako mag-aayos. Ayaw mo bakit? Tapos dun sa stager, kunyari, di ba may mga tambay? Sabihin ko lang, hindi na ako tas na rin ko sa kanya. Amazing! First time! Hintayin niyo, mag-share sa offering niya. Okay. Okay, last one. Sino pag gusto mo mag-share? Last one. Sige, okay niya naman narinig. Sige, si Ian. Siyempre, tatawag kayo sa lalaki. First time. Ay, yung next, ano? Next si Louie. Sinasabi ni Dave. Same question. Ano yung paano ka nag-respond sa... Ano ba yung sinabi nito? Yung mga taga-Jerusalem? Ha? Bigay? Sige, katong na lang. Yung sa mga close friend, yung angel. Ano kasi yun? Si Marilyn, yung kaibigan ko, gumawa siya ng mga lumbans, tapos binigyan niya kami tatlo, apat kasi kayo magkakaibigan. Binigyan niya kami tatlo, yung dalawa doon, keychain yung binigay, yung sa akin, bracelet. Tapos yung bracelet, color blue, tsaka white, tapos cross siya. Di ba nakita ko? Tapos cross siya. Tapos, syempre ako nagkakauna, hindi ko makita ng visual. Tapos yun, tinanong ko na lang kung ano yun. Sabi niya, cross. Tapos sabi ko, bakit cross? Tapos sabi niya, kasi napansin niyo doon na malasarin ako na pagpasok, tapos pagkakaawak. Tapos sa sarili ko, hindi ko na mapansin yun na sabi ko, ay ganun ba talaga? Parang gumana lang ako kasi hindi ako makapaniwala na ganun yung napansin. Okay, so, Louie! Daya ako. Sabi ko, baka mo eh. Okay, so, ano yung message natin today? Okay. Sa loob ng ano? Sa loob ng sound system. Ha? Ano ba yung kuya? Ano nangyari doon? Okay, walang mo. Okay. So, ganito. Bilisan mo. Okay. Ngayon ganito. Okay, all ears sa akin. Okay, all ears sa akin. Ngayon ganito. Sabi sa Acts 1:8, bakit? Sabi doon, you are my witnesses. So normally, may mga tao makakapansin sa'yo, mayroong iba sa iyo. Either bigla ka sabi nga kanina, bigla ka blooming. Diba? Iba yung itsura mo, diba? Dati mukha kang losyang, then ngayon gumapo ka, gumanda ka. Anyone kasi na kay Lord, gumagapo at gumaganda. Amen! Ito yun. Anyone na kay Lord, gumagapo. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Diba? Okay. Naniniwala kayo na anyone na kay Lord, ay gumagapo at gumaganda? Okay. Pangalawa. Anyone na kay Lord, nagmumukhang young lagi. Malayo siya, Dad. Okay. Kaya huwag na huwag yung ilalagay yung age ko dun sa pinipila nyo kanina. Okay. May mga tatanong dito, pero bakit walang age?
Alam niyo na yun, di ba? Okay, looking young tayong lahat. Amen ba? Amen! Okay. So, pangatlo, anyone na kay Lord, last one. Ayan. Thank you. So, last one. Palakas. Yan. Anyone na kay Lord, last one. Is this. Pakitingnan yung katabi mo. May kakaiba, di ba? May kakaiba dyan sa katabi mo na may something, may hindi mo ano. Diba? May kinang. Parang ganito. Parang sa ganda pala walang mic. Okay. Parang ganito. May ano. May kinang yung kanyang mga mata. Kinang, di ba? Kasi yun, may something, ngiti ang kalang, wala na, patay na. Okay. So, tanong, gusto mo ba na kay Lord ba? Okay. Sabi sa Acts 1:8, sige, bigyan nyo na 5 minutes, and we will go sa gates. Sabi sa Acts 1:8, sabi yun, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be with my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Anong purpose nun? Nga, bakit ko pinatanong sa inyo na yung kanina na, paano ka nagre-respond? Kasi pag isang tao, kapamilya mo o to the stranger, may napansin sa'yo ng positive comment. At sinabi, may kakaiba sa'yo, naging mag-pray. Kahit na hindi spiritual, kahit hindi something spiritual na hindi naman nila napapansin sa'yo dati at bigla nila napansin sa'yo na, bakit may something? Ba't parang naging blooming ka whatsoever? Oy, may crush ka, whatsoever, gano'n. Once na lover ka ni Lord, ito na maintindihan natin. Once na lover ka ni Lord, dinadala mo isang bagay. Meron kang dinadala. At ano? Ano tawag doon? Yung kamalhapian niya. Ang tawag doon, parang kang salamin. Parang nire-reflect mo yung glory ni God. Ay, kuya, hindi ako perfect. Hindi naman kailangan maging perfect ka eh. We're not talking here about gaano ka-perfect o gaano ka natumba o whatsoever. We're talking here of the grace of God. Pag sabing grace, it is given to you. Hinayaan niya na i-reflect mo yung glory niya kasi mahal ka niya. Diba? Ikumpara mo yung picture mo ngayon sa ikumpara mo yung picture mo dati. Diba? Mas pangit ka na. Diba? Hindi mo tatanggapin na ikaw yun. Hindi mo tatanggapin na ikaw yun. May something eh. Hindi, may testimony ka eh. Sabi nga may testimony, sabi nga niya, bakit ganun? Kuya, yung itsura mo dati, ang tanda mo. Ang itsura mo ngayon, uy, ang bata-bata mo ngayon. Diba? Gusto yun ang secret na pagkukuha sa kagandahan? Si God. Si God ang pinaka-secret. Amen ba? Okay. Pangalawa, ano yung power na sinasabi dito that you shall receive power? It means the Holy Spirit. Sino yun? It is God. Coming upon you. Ibig sabihin, si Lord tinitake over yung buhay mo. Okay. Naniniwala ba kayo? Ito, wala na mag-uusap dito kasi iba dito. Alam na to eh. Okay? So, sa mga nakakaalam nito, secret na lang. Ay, naniniwala ka ba na may power yung katabi mo? Hindi kili-kili power. Naniniwala ba kayo na may power yan? Yes! Okay. Okay. So, naniniwala ka? Yes! Okay. Anong purpose nitong power na ito? Mabilis lang. Ang purpose nitong power na ito, tatlo lang. Una, it will take you into worship. Last week, di ba napag-usapan natin that you are created to worship the Lord? Na kahit hindi mo feel mag-worship, automatic. Tuloy-tuloy mo lang yun, maya-maya, iba na, sumasayaw na. Then in the long run, nag-worship ka na kay God. So the Holy Spirit will empower you to worship God. Amen? Okay. Pangalawa. Okay, pangalawa. Ang Holy Spirit will empower you in your warfare. Ano yung warfare? Prayer. Hindi mo feel mag-pray. Pero ang Holy Spirit, pag nasa yung Holy Spirit, tutulungan ka niya mag-pray. Hindi tangsa, hindi ibang lengguwahe. Kundi, hindi yung dati ng prayer mo, 1 minute per month.
Given thereby. O kaya pag may kailangan, ang tao kasi magdasalin pag may pangailangan. Tama? Dalawang magkakataon kailan nagiging magdasalin ng tao. Pag mayroong mahalaga pangailangan, at kailangan nasa panganib. Tama ba? Okay. Pero ang tao hindi siya magdasalin pagka ano? Yun. Tulad nga ng mga nakarinig sa akin, minsan ang pinakamahabang prayer natin, yung even magbukas na. Tutulog, di ba? Magdadasal ka ngayon, tutulog ka na buwan, di ba? Hindi mo napapansin, naka-experience yun. Nagpe-pray ka, di ba? Tapos sabi nila, pag ang tubig ay tumulo sa mata, then seryoso ka nagpe-pray. Pag ang tubig ay tumulo, galing sa bibig. Alam niyo na. Alam niyo na yun. Ngayon, ano purpose nun? The Holy Spirit will help you to pray. Amen? Ba't ayaw mo? Diba? So, pangatlo, the Holy Spirit will empower you to do the works. Ano yung works? May mga mahirap na dati hindi mo ginagawa eh. Hirap na gawin. Pero ang Holy Spirit will produce a fruits sa buhay mo. Yan yung fruits, yung mga peace, patience, love, kindness, self-control. Dati wala ka niyan. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, dati wala siya nun eh. Di ba? Pero ngayon meron siyang joy. Meron love. Di ba? Meron kapayapaan. So, question is, ano yan? Galatians 5. Okay. All ears. Galatians 5:22. Ano yan? Galatians chapter 5 yun. Yung fruit of the Holy Spirit. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ang Holy Spirit din, tutulungan ka niya paano magkaroon ng magawa yung mga papagawa sa iligan. Alam niyo ba na hindi ko kakayanin tumayo sa harapan niyo nang wala ang Holy Spirit? At hindi kakayanin tumayo na kahit sino sa harapan na nakita niyo kanina na wala ang Holy Spirit sa kanya. Tama ba? Okay. Tapos pinahamon niyo ako. May mga hamon dito. Kaya ba sige nga mag-worship lead guys? Antayin niyo. Papapin mo na ako sa Holy Spirit. Exhausting mo na ako. Okay. Okay. Pero before, ni ultimo umawak ng gitara, ni ultimo tatayo sa harapan, hindi ko magawa yun. Nangangatog na yung tuhod ko. Alam mo gano'n? So, ibig sabihin, kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati kasi nasa iyo ang Holy Spirit. Amen ba? Amen. Okay. So now, sino gusto ng power? Amen. Power. Okay. Naniniwala ka ba ang power ni God ay nasa iyo na? Yes. Naniniwala ka na ang power ni God nasa iyo na? Yes. Okay. Ipapagawa ko sa inyo. Okay na? Kailangan ko ng ano eh. Kailangan ko may magbibidyo ng mga papagawa ko sa inyo. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Okay. Ay, hindi siya. Naman na lang. Gusto mo mag-join? Gusto mo mag-join dito? Mag-video ka na lang. Okay. Okay. Sige, game. Simulan natin. Okay. Asang kamay? Kanang kamay? Taas, lahat. Lahat. Bawal mag-usap ha. Bawal mag-usap. Okay. Lahat. Then, shake. Shake, shake, shake. Shake. Papatak ka lang. Shake. Bawal mag-usap. Shake na. Hindi mo mas mabilis pa. Yan. Then naman na shake. Bumuo ng piso. 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 And shake. Shake na. Okay. Shake na lang. Shake mo lang. Okay, now. Sundan niyo ako ha. Yes. Sundan niyo ako. Okay. Tingnan niyo ako. Ilagay sa batok. Okay. Ay, asan na? Bakit hindi gumagano'n? Bakit hindi gumagano'n? Asan na? Okay. Wait. Sino? Sino nalagay sa batok dito? Batok. Ito ang bagong batok. Ano? Pinawisan ako dito. Diba? Sabi kasi, batok ginagawa yun. Lagay sa batok. Batok ba to? Ano na ang bagong batok? Sino naglagay dito? Be honest. Be honest. Sino ang nilalagay na sa batok biglang nag-stop? Ako. Wala ko na kanina. Ano ibig sabihin nun? It means, yun naniniwala ka may power ka. Pero feeling natin, pero sa totoo lang, wala. Feeling mo, may power ka. Ito, may power. Feeling ka, Kuya Mike, paano ko malalaman na may power ako? Simple lang. You ask God. You ask God, Lord, empower me. Sino dito, sinabi mo na kay Lord na kailangan mo siya? Diba? Tapos, sino dito, sinabi mo na kay Lord, kailangan ko yung Holy Spirit. Diba? Kung hindi mo nasasabi sa Kanya, then it's time. Tama? Okay, hindi ako maglilay hands. Hindi ako pray. Hindi natin gagawin yung ginagawa sa prayer mountain. Pero, ito kasi yung part 1 ng series natin. Next week may mangyayari sa lugar na to. Okay?
So, I invite you. Puputulin ko pipipili ko ulit kayo. Okay. Ngayon, kung ikaw, kuya, ayoko lang ng power nandito. Gusto ko lang doon. Kuya, nilagay ko dito Ibig sabihin, ano yun? It's a physical gesture na minsan ang kalaban, ididisip ka. Nakala mo may power ka. Kahit Christian ka na kahit nagsiserve ka, kahit nagbabasa ka ng Bible, kahit tumatayo ka sa harapan. Minsan, akala mo okay ka, pero sa totoo, hindi. Alam ni Lord kasi ano nasa puso mo. Amen ba? Minsan nga nakakatawa ang isipin kasi mas alam pa ng Diyos yung nasa puso mo kaysa sa sarili mo. Diba? Akala mo okay ka, yes Lord, nandito ka, sumasayaw ka na, lumakanta ka. Pero eventually, hanggang hindi ka dumarating doon sa testing na kinanta natin. Diba? Test me through the fire, test me through the rain. Then hindi mo malalaman ang talaga yung tunay na lagay ng puso mo. Sabi nga nila malalaman mo lang yung lagay ng puso mo pag nandun ka sa test. I'll end with this story. Kilala niyo si Thomas Edison? Yes. Alam niyo yung story na one day, si Thomas Edison yung siya sabi na greatest inventor na ang dami niya na-invento. Then one day, merong nasunog yung bodega o yung place kung saan niya nilalagay yung kanyang mga invention. At biglang tinawag siya. Pag ikaw may nasusunog na bahay, anong gagawin mo? At yung bahay mo yung nasusunog, anong gagawin mo? Paano ka magre-react? Selfie muna. Siguro. I wanna take that, Aljon. I wanna take that. Siguro kung merong selfie noong panahon na yon, ginawa niya. Bakit? Ganito kasi nangyari. Nasunog na yung bahay. Di nasusunog yung bahay. Dapat nagiging hysterical na. Kasi lahat ng invention niya nandun Andun lahat ng ginawa niya, lahat ng pinaghirapan niya. Abo lahat, sunog. Bilang pagkarating niya doon sa place na yon, nagulat siya nagulat yung mga tao nakapaligid sa kanya sa respond niya. At ang sabi niya, oh wow, what a great fire! Bakit mo yan nasusunog? Then after masunog yun, after kinabukasan, pagbalik, nalukat niya, tinignan niya kung may gamit pang matitira doon o kung ano man yung wala na nasunog lahat. Then nakita niya yung picture niya. Nakita yung picture niya. Pinakita niya doon sa asawa niya yata yung picture. Sabi, everything na ginawa niya, the burn into ashes. But the fire never touched me. Kasi yung picture niya buo na buo, yung mga sides lang na nasunog. Ano yung point doon? Ibig sabihin, si Thomas Edison, nung ginawa niya yun, yung ganun yung respond niya, he believes na if you have the Holy Spirit, you will always have the right response every time. Tama? Sabi nga, lumalabas ang karakter ng isang tao pag nasa testing. Yun ang karakter niya, di ba? Nasusunog na sa harapan, anong karakter niya? He is a positive person, always. When you have the Holy Spirit, you are more than a positive person. You are more than. Amen ba? Amen. So, we're going to close this session, this part 1. But, lahat ng gagawin natin na games, sabi mo dyan sa tabi mo, walang pikunan. Tapos, pangalawa, walang marks. Gusto mo rin. Walang marks. Bye. We're going to pray. And pray muna tayo, then we're going to have games. Okay na ba yan? Okay. Kasi yung games natin, may lessons yan. May lessons tayo. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras ito. Thank you, Lord God, for this message of yours, Lord God. Father, dito sa sinabi mo, Panginoon, na about the Holy Spirit, part 1 pa lang to. But there's more, Lord God. Next week, we are believing, Lord God, na may gagawin ka. Sa lugar na to, may gagawin ka sa puso ng bawat isa. Ibibitinin ko muna po sila. So that they will think about that this week, they want more of you. Lord, thank you. And sa aming games, be the one to take over, make us safe, Lord God. Yes, God. And that we may learn something. First namin itong gagawin muli sa Navigator, may it develop unity, may it develop cooperation, coordination, and understanding. And most of all, may it develop love sa bawat isa. Yes, Thank you. Lord. We praise you, we glorify you, and we speak to you, Jesus. Amen.